ang message po natin, 7 Absolute Partisans Prayer. So today, hindi ko na po babasahin pa yung verse natin na binasa natin kanina. But as you all know, yung sa Genesis 1:26 to 28, this talks about, dito nakasaad yung tatlong persona ng Diyos. Ibig sabihin ng Trinity ng Panginoon o yung tatlong persona ng Diyos, ang Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu. Dito ipinakita ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal through His creation, kung paano niya tayo nilikha at paano niya nilikha yung mundo na tinitira natin ngayon. Dito rin niya ipinakita kung paano binigyan niya ng authority na mag-rule ang tao sa mundo. So for our introduction, number 1, only the Bible. Only the Bible, record of real problems and answers, fundamental problem, and eternal prize. So, napaka-importante na we know the Bible. Napaka-importante. Kahit na yung summary lang, I know hindi po natin ugali magbasa ng Bible. Hulaan ko kung sino. Everyone, di ba? Lahat tayo. Hindi natin kinalakihan na magbasa ng Biblia. That's why, ngayon pa lang po, kailangan nating malaman what is the Bible, what the Bible tells us, ano yung sinasabi sa atin ng Biblia. So to make it short, para summary lang natin, ang Biblia nakasaad dito ang tunay na problema. Hindi po yung mga problema niya sa pang-araw-araw na nagugutom kayo, walang pambili ng pagkain, wala tayong trabaho, yung mga ganyan, paano tayo bukas, yung mga ganun. Kumbaga parang mga basic problem lang yan eh. Lahat ng mga problema na yan ay nanggaling sa problema na tinutukoy na nasa Biblia. Kaya kung hindi nyo alam yung tunay na problema na nasa Biblia, then wag na po kayong magpagod, mag-effort na lutasin yung mga problema ninyo sa mundo ito. Kasi hindi po yan malulutas. Hanggat hindi nyo nalalaman kung sino po yung binabanggit na tunay na kasagutan na nasa Biblia. So, aside from the real problems that is recorded in the Bible, the next thing na naka-record po dyan, if you summarize the Bible, lahat ng yan ay patungkol lamang kay Kristo na ang tanging kasagutan, the eternal Christ na kasagutan simula pa nung una hanggang sa dulo. Amen? Amen. So, in the Bible po, yung 3 incidents in Genesis, dito sa 3 insidente na nangyari sa Genesis. Number 1 is the Garden of Eden incident. Ano po ba yung nangyari dito sa Hardin ng Eden na sumisimbolo sa pagkakaroon ng centered in me? Ibig sabihin nito, yung kasalanan o yung kaganapan na naganap sa Hardin ng Eden, it symbolizes yung pagiging self-centered ng tao. Pagiging self-centered natin. Kumbaga parang ito yung pinaka naging problema natin, pinagmulan ng ating lahat ng klase ng problema, yung pagiging self-centered natin nung time na we disobey the Word of God. Nung time na tayo ay napahiwalay sa Diyos at naging alipin ni Satanas, that's why we seek answers sa mga kasagutan na hindi naman natin makita. Tama po ba? Kasi this problem is spiritual problem. Yung pagiging centered in me, yung pagiging self-centered natin, that is spiritual problem. Ang daming S. Kalat kasi sitan eh. Di ba po? Ang daming S, nabubulol ako. So, yung pagiging, ulitin ko po ha, yung pagiging self-centered natin, that is from our original sin. Tama po ba? Na tayo ay napahiwalay sa Diyos, nagkaroon ng original na kasalanan, at higit sa lahat, na tayo ay naging alipin ni Satan. So, lahat tayo alam yan. Kaya naman, we always seek answers. Minsan, naghahanap tayo ng kasagutan through religion. Uy, sa simbahan na yun. Parang may himala simba nga ako. Diba po? May mga ganun tayo eh. Minsan may nakikita pa tayo sa TV, biglang nahihimatay eh. Tapos biglang babangon na lang, nagiging okay na. So, yun yung mga ginagawa sa loob ng religion. But I have to tell you, our church is not a religion. Di ba po? Ang simbahan natin ay hindi nagmula sa relihiyon. Ang simbahan natin ay nakasentro lamang kay Jesucristo na solusyon sa lahat ng ating problema. Yung sa Garden of Eden incidents, dito nagmula ang lahat ng problema. Ang tao ay nadaya, napahiwalay sa Diyos,
Kaya tayo, naghahanap tayo ng solusyon sa ibang bagay. Pero we always end up becoming like God. Yung tingin natin sa sarili natin, ako ang Diyos, gusto ko to, akin to. Diba? Ako lang yung masusunod, laging ganun eh. Diba? Even if we deny it, kaya lang yung ating habit, ganun eh. Ganun yung lumalabas na parang ako ang Diyos. Bakit po? Kasi there are times na meron tayong mga kaganapan sa buhay and mga desisyon sa buhay, we don't ask God. Hindi natin tinatanong ang permission ng Panginoon. Lord, gusto mo ba to? Lord, tama po ba to? Lord, kaya gagawin ko po ba to? Wala tayong ganung validation sa Panginoon. Laging ang meron tayo, gagawin ko to. Minsan, nangyari na. Di ba po? Without asking God. So, this is being self-centered. So, hindi tayo maliligtas ng pagiging centered in me. Hindi tayo maliligtas ng pagiging makasarili natin o pagiging self-centered natin. Second incident is the flood incident. The Nephilim. Ang Nephilim po, para madali nyo maintindihan, ang Nephilim ay parang mga malalaking tao, strong na tao nung panahon ng Genesis. Sila'y talagang malalakas, may mga kakayahan sila na talagang ino-overpower yung strength ng human. Di ba po? That's why doon nabuo yung tinatawag ng mga idol worship. Na hanggang ngayon, nananatili tayo na sinusunod pa rin natin na sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. This is the reason why people are suffering and perish. Ibig sabihin, ang mga tao ay napaparusahan, nagkakaroon ng mga sumpa, napapasa next generation to next generation. Lahat ng ito ay nagmumula sa ating pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at yan ay nakalagay po sa Exodus 24 hanggang 5. Huwag kang sasamba sa kahit anong Diyos-Diyosan, ni kahit anong gawa sa kahoy. Hindi daw tayo dapat sumamba because this is the commandment of God. But we keep doing it. Lagi natin ginagawa. Tapos magrereklamo tayo if we are cursed. Nagrereklamo tayo if we are suffering. But hindi kasi alam ng tao na ito ay nagmumula sa ating pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, we are destined to suffer kapag ganito yung ginagawa natin. Third incident is the Tower of Babel. Dito, it symbolizes unbelief. Yung pagkakaroon natin ng hindi pagtitiwala sa Panginoon. Nagtayo sila ng Torre ng Babel para hindi na maulit yung flood incident. Para maligtas sila. Kasi kapag nandito kami sa Torre na to, hindi na kami aabuti ng baha. Diba? Hindi na kami aabuti ng kahit anong sakuna. Kaya nila tinayo yung Tower of Babel. Little did they know, ang ginagawa na nila sa Torre ng Babel na ito, sinasamba na nila. They thought na dito sila maliligtas if they are in this Tower of Babel. Kaya even individuals, families, pati yung ekonomiya, nagko-collapse ng mga panahon na yon. Kumbaga parang nasisira. And hanggang ngayon, ano po yung mga Tower of Babel natin ngayon? Yung mga unbelief natin. Yung marami ako nakikita sa Facebook na you can do it. Kaya mo yan. Diba? Laging ganun. Kumbaga parang love yourself. Diba? Mamahalin ko muna yung sarili ko. It's not you, it's me. Diba po? So, may mga ganun tayong nakikita sa Facebook and that is a wrong information. Walang sinabi sa Bible na kaya mong gawin yan. Ang nakalagay sa Bible, kaya mong gawin yan kung kasama mo si Kristo. You can do all things in Jesus Christ. Laging kasama si Kristo. Hindi pwedeng hindi. Kasi definitely mabibigo ka katulad nitong Tower of Babel. What happened to Tower of Babel? It collapsed. Diba? So, ngayon pa lang, i-collapse nyo na yung mga unbelief ninyo. Yung pagiging mayabang natin na kaya ko ang lahat. Kaya ko to. Diba? But, hindi natin kaya kung wala ang Panginoon. He is our Creator. He creates us. Even our faith, siya ang nag-create niya. Di ba po? So, kailangan natin maunawaan na yung mga incidents sa Genesis, it is still happening ngayon sa buhay natin. So, kumbaga ang lahat ng ito, itinuturo nito na hindi natin kailangan ng Panginoon. Pero ang resulta nito, failure. We collapse. Di ba? Second, dahil nga hindi mahanap ng tao ang kasagutan, that's why Christ came sa buhay natin. Christ, the eternal answer. And it says in Matthew 16:16, the best confession, pakibasa nga po, the Lord of my life, my God is
Christ, the Son of the living God. Ito po yung dapat na confession natin every day, araw-araw. Magkaroon tayo ng ganitong confession sa buhay natin na sa lahat ng ginagawa natin, hindi natin magagawa ang lahat ng bagay without we confessing that ang Lord ang siyang buhay ko, ang aking Kristo, siya ang may gawa ng lahat, siya ang kumikilos sa lahat, pati sa lahat ng decision ko. So if we confess this every day, definitely yung 3 offices of Christ will also work sa buhay natin. Ano po yung 3 offices niya? Tunay na pari, hari at propeta. Tunay na daan, tunay na nagbigay sa atin ng kalayaan sa ating mga kasalanan. At ano po yung isa? Nagwasak sa kapangyarihan ni Satanas. So, number 3 po, why is Israel suffering? Another question, why are we suffering? Diba po? Hindi lang Israel. Tayo din. Pwede nating i-relate yung sarili natin yan. Why am I suffering? Why is Israel suffering? Anong pagkakahalintulad ng ginawa ng mga Israel sa mga buhay natin? Diba? So, why is Israel suffering? Ang mga Israelita po, they are the chosen. They are the people of the covenant. Sila yung mga pinili ng Diyos. Napakadaming milagro ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Still, paulit-ulit silang hindi nagtitiwala sa Panginoon. Hindi po ba ganun din po ba tayo? Konting kibot lang, nakakalimutan mo na siya. Di ba po? Konting happiness lang, oh, we forgot. Nakalimutan na natin siya, lahat pala to galing sa Panginoon. Di ba? So, bakit nga po sila nagsasuffer? Because they missed the covenant. Kumbaga, paulit-ulit nilang nawawala yung contents ng covenant. Bakit? Kapag may mga nagaganap sa buhay nila, nasasanay sila na yung nature ng pagiging alipin. Alam niyo po ba yun? Actually, nature natin yun eh. Yung pagkakaroon ng unbelief. It becomes our nature simula nung tayo ay nagkaroon ng original sin. Kasi nga po, yung katawan natin pilit na hinahanap yung kaginhawaan, yung kapayapaan, kagalingan, yung lahat ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos kasi nanggaling tayo doon. Pero dahil sa kasalanan ginawa natin, tayo ay nawala doon sa comfort zone ng Panginoon. Yung binigyan tayo ng lahat ng authority. Kaya naman, dahil wala tayong access doon sa authority na yon from the Lord, pinipilit nating hanapin ito sa ibang bagay. Tama ba? Pinipilit nating hanapin ito sa kung saan tayo magiging maligaya. Katulad ng mga Israelita. Sila ay mga tao din na nilikha ng Panginoon. From Genesis 1:26 to 28, they are called remnant, pilgrims and conquerors. Ano ibig sabihin nito? Sila talaga yung mga pinili ng Panginoon. Pero dahil sa unbelief nila, yung absolute plan ng Panginoon, yung absolute goal ng Panginoon, sobrang tagal nagkaroon ng kaganapan sa buhay nila before they reach the victory. 'Di ba? So, kahit na hindi sila dapat tawagin na alipin, yung human nature nila, yung fundamental nature nila, gusto ko pa rin maging alipin. Alam mo yun, pinalaya sila, pinadala ng Diyos si Moses sa Egypto para palayain sila. And then nagtagumpay ang Panginoon, si Moses, na dalhin ang mga Israelita paalis sa Egypto. So habang sila ay nasa wilderness, ano pong nangyari sa kanila? Nagkaroon sila ng tinatawag na spiritual warfare. Ano po ba yun? Sinabi ng Panginoon sa kanila, bago kayo pumunta sa lupain ng Kanaan, sinabi sa kanila ng Diyos yung Deuteronomy 6:4 hanggang 9. Next slide. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso, ituro niyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga, ipulupon niyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Ibig sabihin nito, you have to remember the Lord, His covenant palagi, 24 hours sa buhay mo. And ito yung bagay na na-miss ng mga Israelita. Kaya nung sila ay nakalaya sa Egypto, akala kasi nila okay na lahat, nakalaya na sila. So they are in the wilderness, ibig sabihin ng wilderness, kawalan, chaos, empty, talagang walang makain, walang mainom, mahirap yung source of living.
Mahirap. Kaya ang sabi nila, bakit pa kasi tayo umalis sa Ehipto? Balik na lang tayo sa Ehipto. Buti pa doon, kahit alipin ako, makakakain ako, makakainom ako, makakatulog ako ng mahimbing. Diba? May ganun silang thought na gusto nilang bumalik sa pagiging alipin. Katulad po natin na meron tayong fundamental nature na binibless ka na ni Lord, tapos nakaranas ka na ng kaginawaan, may dumating lang na problem, anong ang gagawin natin? We will, parang nag-feel na agad tayo na i-worship ang Panginoon. Minsan, we even question Lord, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Akala ko ba anak ako ng Diyos? May ganong question tayo, and Israelites did the same. Kaya naman, paulit-ulit na sila ay nagsasuffer. Tama po ba? They fail to do yung sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy 6:4 hanggang 9. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas. Ang lahat ng sayo ay dapat patungkol sa Panginoon. Diba? So, they fail to do this, kaya naman, parang it took them 40 years before they reached Canaan. Instead na 2 weeks lang. Diba? Imagine niyo yun, 2 weeks lang, ginawang 40 years. Paikot-ikot. Nag-trip to Jerusalem talaga sila. Diba? Trip to wilderness. Diba? So, minsan ganun tayo eh. Andiyan na yung binibigay ni Lord sa atin, and then we fail to recognize God. Diba? So, when you enter the Word and Covenant, you will receive the answers, blessing contained there. So, ito yung dahilan kung bakit kailangan nating panghawakan ang pangako o ang salita ng Diyos. Kasi sa mundong ito, merong ding Satanas. Buhay sa Satanas. Nandun lang po siya sa tabi-tabi. Minsan nasa tabi ng tenga ninyo. Diba? Kaya, kailangan natin ng salita ng Diyos. Uy, tumingin ka sa katabi mo. Wala pa sinabi yung katabi mo si Satanas, ha? Ayan. Sinabi ng Diyos na panghawakan mo lamang ang salita. Bakit po kailangan natin gawin yun? Kasi Satan is living also. Diba? And alam ni Satan na ang tanging makaka-overcome lang, para ma-overcome natin siya, ay si Jesucristo lamang at ang kanyang salita. Kaya naman, pinipilit niya tayong dayain ng mga bagay na makakapag palimot. Alam mo yun, i-distract tayo para lang hindi natin mapanghawakan ang salita ng Diyos. So, we are led by the Word. Tayo ay dinadala, nililid ng salita kasi mga spiritual beings tayo. Since we are spiritual beings, kailangan natin ng spiritual na kasagutan. Amen? Amen. So, he was also appointed as a watchman of this age to win spiritual war. Ano po yung spiritual war? Yung pagkakaroon ng evangelism and mission as his witness. Ito yung job natin, to pass on the gospel and covenant to the next generation. So, sa main topic natin, Hear, O Israel. Di ba po? Hear, O Israel, sinabi niya dyan. Sa Deuteronomio. So, ibig sabihin ng Hear, O Israel, pakinggan nyo ang Panginoon. We need to obey God. Diba? So, people of God, kailangan yung pakinggan ang Panginoon. So that, tayo ay sagutin ng Panginoon. Ganun lang kadali. If we obey the Lord, then we will receive answer. Napaka-basic. Diba? So, hindi naman sinabi sa atin ng Diyos na gawin mo to, gawin mo yan. Tsaka ka makaka-receive ng blessing. Ang sinabi niya lang, ano yung pinaka itinuro niya sa atin, napakasimple lamang. Panghawakan ng salita at manalangin. Very basic. Yun din lang po ang makakapagligtas ng problema ng mundo natin, even the problem sa buhay natin. Panghawakan ng salita at manalangin. And one way po para mas lalo nating maintindihan ang panalangin, if we will use this prayer po, yung 7 Bartizans prayer. So number 1, sinabi doon, the Trinity God. May the Triune God work within me. It tells about the Triune God. Ano po ba yung Triune God? Ito, kapag pinanghawakan natin ang Triune God, na nalangin tayo sa 3 persona ng Diyos, ibig sabihin nito, ninanais natin na, Panginoon, panghawakan mo ang isip ko, ang puso ko, ang kaluluwa ko, ang katawan ko, ang lahat sa akin. This is the meaning of praying through the Triune God. Amen? Second, power of the throne. Yan. Sa power of the throne, there is 9 things na dapat nating panghawakan. The 3 transcendence,
3 life, and 3 unprecedented and never repeated answer. So sa 3 transcendence, it talks about the kingdom of God. Ito yung kaharian ng Diyos, inaalaw nyo na, Panginoon, naway ang kaharian ng Diyos ay manatili sa akin, mamayani. Ano bang Tagalog ng reign? Ang hirap ang Tagalog. Alam niyo po yung reign? Hindi reign go away, ha? Maghari. Yes, maghari. Ayan. Hinahayaan nyo na maghari ang kaharian ng Diyos sa buhay ninyo. And also, pinakikilos ninyo yung kapangyarihan ng 237, ibig sabihin nito yung banal na spirito, pinakikilos nito ang kaharian ng Panginoon. So second, 3 life, may this power, pakibasa nga po, may this power come upon my life, may it come upon my soul, may it come upon my everyday. So this means, inaalaw natin na inaas natin na ang kaharian ng Diyos, ang kapangyarihan ng trono ng Diyos ay kumilos sa atin as well as the blessing of the Garden of Eden. Ano po yung Garden of Eden? The true creation of the Lord. Ibig sabihin nito, yung true blessing ng Panginoon, yung authority, yung identity na binigay sa atin ng Panginoon nung tayo ay nilikha niya. So, number 3, unprecedented and never repeated answer. Pakibasa nga po, may you grant to me the unprecedented and never to be repeated answers upon my studies, my field, and my church. Ibig sabihin ito, pinapanalangin natin na yung mga kasagutan na marireceive natin sa Panginoon ay walang kapantay at natatanging kasagutan lamang. This is how we become summit. Di ba po? Lalo-lalo na sa mga estudyante natin, kapag pinanalangin nyo itong walang kapantay at natatanging kasagutan, bakit hindi kayo magiging katulad ng parang si Joseph? 'Di ba? Joseph the dreamer. 'Di ba? Ano bang ginawa niya? Nagtiwala lang siya sa Panginoon, and whatever ano man ang ginawa niya, ano man ang ginagawa niya, lagi niya lang pinangahawakan ng Panginoon, ng pangako ng Panginoon. Kaya he received this unprecedented and never repeated answer. So number 3, the age of healing. Di ba po? Pakibasa po ulit. Lord, may you work with power upon my past, my present, and my future. Ito naman po, pinapanalangin natin sa Panginoon na kumilos siya, na yung past natin maging footstool natin. Ano ibig sabihin nun? Yung parang maging platform natin, hindi para maging kabigatan natin. Minsan tayo, yung mga nakaraan natin, ayaw natin balikan kasi masakit. Diba? Nasasaktan tayo, may mga bagay tayo na ayaw nating balikan sa nakaraan. Pero, huwag po kayong matakot sa past ninyo. Because that is your footstool or your platform. Magiging platform yan so you can understand ano ba yung future na binigay sa akin ng Panginoon. Kapag ginawa nyo yun, malalaman mo kung ano yung dapat mong gawin sa present. Amen? Amen. So, yung mga una pong binanggit po natin, from 1 hanggang 3, that is about yung pagkilos ng Triune God. Next is yung 4 hanggang 7 is about the 5 powers of the Lord. Yung 5 powers na nagigain natin when we pray to God. So, number 4, 5 powers or 5 authorities. Pakibasa, Lord, may you give to me the 5 powers at this time. Spiritual power, intellectual power, physical power, financial power, and manpower. Amen? Napakagandang prayer. Di ba po? Andiyan na lahat. Spiritual power, intellectual power, para malaman mo kung anong mga dapat mong gawin ng wisdom galing sa Panginoon. Physical power, because you are using your body to glorify the Lord at sa lahat ng ginagawa mo. Financial power, di ba po? Sino may ayaw? And also, manpower, di ba po? Mga taong tutulong sa inyo para para ma-achieve natin yung plano ni Lord sa atin. Amen po ba? Amen! Parang ang saya-saya nyo na sinabing financial power. Kailangan nyo po muna magtagumpay sa spiritual power. Amen? Amen. Number 5, universe. Lord, ano yan? May you give to me the power that transcends time and space to overcome the powers over the universe. Diba? Maging astronaut daw tayo. Hindi. That is the power na binibigay ng Panginoon sa atin. Makakaya natin gawin ang mga bagay na hindi natin akalain na kaya natin gawin.
Amen? Tingnan nyo na lang po, Moses. Di ba? Si Moses. Isa siyang mamamatay tao. Makulit. Ang dami niyang kasalanan sa Panginoon. Ilang beses, nagduda pa siya kung kaya niyang gawin yung sinasabi sa kanya ng Panginoon. But definitely, God used him para ma-save ang mga Israelites out of Egypt. Di ba? So, that is talagang napaka-laking kasagutan sa buhay ni Moses. So, bakit hindi tayo? Diba? Minsan, ginajudge natin yung sarili natin sa mga bagay na yan, pero wala kayong karapatang husgahan yung sarili ninyo. Kasi si God nga hindi tayo inuhusgahan. Kaya, lagi niyong tatandaan na umaabot hanggang universe po yung kasagutan ng Panginoon sa inyo. Amen? Amen. So, this means we are asking the Lord the power to overcome Satan. So, very important, hindi lang to overcome the world, but to overcome Satan. Ito yung malaking problema natin. So, kapag nagtagumpay tayo doing this, definitely, you will see the covenant na prepare po ng Diyos sa buhay ninyo. Ano po ito? The CVDIP. So, kasama dyan, may you grant to me at this time the blessing of seeing the CVDIP in advance. Ano po ibig sabihin ng CVDIP? C is for covenant, vision, dream, image, and practice. So, alam na yan, but for others na hindi alam po, una, panghawakan nyo ang covenant. Definitely, God will show you kung ano po yung vision niya sa inyo. But for us, it is the world evangelization, 237 nation. Di ba po? Next, if you know the vision na binigay sa'yo ng Panginoon, ibibigay sa'yo ng Panginoon kung ano yung dapat na maging pangarap mo. And God will work on it. Kikilos ang Panginoon din sa pangarap na yan para gamitin ka as His witness. Pero para gamitin ka niya, syempre kailangan mo din kumilos. And dyan papasok yung image. Ano po yung image? Manalangin. Di ba po? I-work out yung sarili nyo palagi sa loob ng salita ng Diyos. And surely, if this happen, ipapakita sa iyo ng Diyos kung ano yung gusto niya at ito yung ilalatag niya sa daraanan mo. Amen? And next is practice. Ano yung practice? Ginagawa mo na. Victor ka na. You're a star na. Diba? Sikat ka na. Diba? So, kagaya ng mga seven remnants, yung mga disciple ng Panginoon, they had the CVDIP. Nagtagumpay muna sila sa paghawak ng covenants and the rest ng CVDIP. Yung VDIP, it follows na lang. Amen? 7. Ano po yung 7? The 3 courtyards. So, ito po yung isa sa mga prayer topics po ng ating simbahan. May the power of the 3 courtyards reign sa ating mga buhay. Number 1, Court of the Gentiles. This means na magkaroon tayo ng gathering evangelization ng 237 and 237 nation, 5,000 disciples o 5,000 tribes. Second, courtyard of prayer. Ito po yung nagagather tayo at nagkakaroon tayo ng ang tawag dito, pagsasama-sama upang makapagbahagi ng kagalingan sa ibang tao. Di ba po? Number 3, courtyard, children's courtyard. Ito yung way natin para maturuan natin yung mga remnants natin to become summit. And lahat po ng yan, I believe, ginagawa na po ng simbahan natin yan. Amen po? Amen. Kung hindi ka sure, join na. Di ba po? So, hindi ka sure. So, for our conclusion po, tuwan-tuwa. For our conclusion, so, kailangan po natin magkaroon ng 3 concentration. Ito po yung tinatawag nating prayer time. Number 1, every evening, mag-meditate daw tayo day and night. Isang beses nyo lang kailangan gawin. Di ba po? Every evening, that is your prayer concentration upang yung buhay ng isang evangelist, yung buhay natin, mai-prepare natin for tomorrow. Di ba? Ganun natin dapat ginagawa. Hindi yung paggising natin, ano pa? Hanggang sa hawak mo na yung cellphone mo, hanggang sa tanghali na pala. Late mo na gagawin yung mga ginagawa mo, wala nang evangelization. Wala nang naganap sa plano ng Diyos sa buhay mo. 'Di ba? So, gabi pa lang,
kailangan mag-meditate ka na. I-prepare mo na yung sarili mo as an evangelist for tomorrow. And number 2, sa umaga, pagkagising mo, you have to check and confirm. You have to fix the covenant sa buhay mo. All you have to do, ang kailangan mo lang gawin, ay manalangin sa Panginoon ng buong puso. Sabihin mo lang sa Panginoon yung panalangin mo. And kung hindi mo alam yung panalangin mo, use the 393 prayer. Yan yung 7 bartisans na nilecture po natin kanina. Asan po yung 393? Andito po, sa pamphlet natin. Mamaya nakakalat na naman yan dyan. Di ba po? Ayan, 393 prayer. Kung hindi mo alam yung panalangin mo, in-explain ko na kanina kung anong ibig sabihin ng lahat ng yan. Lahat na nandyan. Di ba? So, you might wanna bring this home. Idikit nyo sa pader nyo, sa taas ng kisame ninyo, ano pa, sa gilid ng ano nyo, pagharap nyo sa kama. Yes, wallpaper, since ang 24/7 yung hawak yung cellphone ninyo. Di ba po? So, ganun. Kailangan natin ma-confirm ang kasagutan ng Panginoon. Every day, during the day, pag sa araw na, after natin pagkagising, after we pray, we confirm the answer na prepare sa atin ng Panginoon sa mga ginagawa natin, sa field natin, sa situation natin. Second, kailangan nating malaman, ay kailangan yung pag-isipan, paano ako magbubunga? Paano magbubunga yung pananampalataya na meron ako? Paano magbubunga yung gospel na meron ako? Diba? Yung covenant na meron ako. So, kailangan yung pag-isipan paano yung gagawin ng evangelism. Kasi ang evangelism, dyan lubos na nagagalak ang Panginoon sa buhay ninyo. And number 3, all you need to do is connect everything sa panalangin, sa gabi, sa umaga, during the day. Lahat ng yan makikita po ninyo ang kasagutan ng Panginoon. Amen? Amen. So, as we have our forum later, napakadali lang po. Panghawakan nyo lang, kahit isang message lang, kahit isang content lang dun sa message natin today. And then if you understand, tignan mo yung sarili mo kung nandun ka sa covenant na yon. Amen? Amen.